Good day guys and welcome back ulit sa ating channel po. Today's video Honda XR125 ay bigla na lang tumirik habang nasa biyahe at ayaw nang umandar. Sabi niya guys ay bigla daw nawala ang kuryente ng kanyang ignition coil, no? So para ma-check natin kung totoo talaga ang sinabi ni Bossing na wala daw kuryente ang kanyang motor. Ito ay pina-check up niya sa ibang shop at ito ay nayawan daw, no? Kasi nga is possible daw is nasa isilong daw ang problema ng kanyang motor kung kaya't walang kuryente. So sila naman ang nag-DIY, so yun pa rin nila na-solve ang kanilang motor. So yun guys, sumiram sila ng issue, yun pa rin, hindi pa rin nila na-resolve at wala pa rin kuryente. So yun guys, klarong-klaro, wala talagang kuryente na lumalabas sa kanyang tension wire. Ibig sabihin, may problema talaga sa kanyang ignition system. Ang gagawin natin guys, ay syempre, i-check mo natin ang kanyang ECU. Yan, malakas po ang kanyang battery, pero wala pa rin kuryente ang kanyang ignition coil. Yan, inulit-ulit natin guys, no? Pero isa sa na-obserbaran ko is hindi tumunog yung pump ng kanyang tangke, no? So walang response sa kanyang tangke, even sa kanyang pump. Ibig sabihin guys, may problema talaga sa kanyang ECU kung bakit ayaw function ng kanyang pump. Kasi kapag tumunog yung pump, ibig sabihin goods ang ating injector. Since ang ating ECU is connected sa ating injector, possible may problema o nawala ang supply ng kanyang ECU. So, yan po ang kanyang ECU guys. Ngayon, ang gagawin natin is isalpak natin ang kanilang dalang extra na ECU. Ito ay hiniram nila sa kanilang tito daw, no? Na may XR125FI din na motor. So, yan po ang kanyang dalang extra na ECU. At pwede natin isalpak sa kanyang motor kung ayaw ba talagang umandar. Ito ay inayawan ng ibang shop guys, no? Tinry nila silang guni at inayawan sila ng mga ibang shop kasi nga baka is hirap nilang matroubleshoot, lalo na ito ay FI at walang mga spare parts na available sa kanilang shop. So since si Bossing ay nagdi-DIY at itinry ng sinalpak ng ECU is wala pa rin kuryente, so yan guys, tayo na naman ang magtotroubleshoot kung kaya ba natin resolbahin ang kanyang motor. So ngayon, itry natin isalpak ang ECU. At i-kickstart natin ulit at i-check ang kanyang ignition coil kung mayroon bang kuryente o wala pa rin. So yun guys, wala pa rin kuryente lumalabas sa kanyang ignition coil. Ibig sabihin may problema talaga sa kanyang ignition system. So, ang gawin natin is i-pull out natin ang kanyang ECU sa ilalim ng kanyang U-box para natin mahirapan mag-troubleshoot. Off natin ang kanyang susi, i-on natin. Wala pa rin ako narinig na tunog ng kanyang fuel pump guys, sa kanyang tangke. So, ang gawin natin is i-check natin ang positive accessory papunta sa kanyang ECU. Kasi sinalpakan natin ng bagong ECU is wala pa rin kuryente. So, walang problema ang kanyang stock na ECU. So, ang gawin natin is step by step natin ang pag-troubleshoot guys. Hanapin natin yung kulay blue-black na wire na yan. Kasi yung kulay blue-black na wire yan po ay nakakonect sa ating ignition switch, which is positive output accessory na nanggaling sa ating susi. So, yan tinuro guys ha. Nandyan po nakakonect ang ating blue-black. So, yung blue-black na yan, yan po nagbibigay supply sa ating ECU. Kapag Honda XR125FI, kapag ikaw ay nagdi-DIY o nagtotroubleshoot, tandaan nyo guys, yung blue-black na yan is may connection sa ating ECU. So, possible yan ang problema kung bakit walang kuryente na pumapasok sa ating ECU o supply na positive accessory. Unang na-obserbaran ko guys, ayaw tumunog ng kanyang, walang tumunog na pump sa kanyang tangke. Pangalawa is, bigla daw ayaw din gumana ng kanyang electric start. So, possible, sa dalawang yan is isa lang ang suspect natin, kundi ang kanyang positive accessory. Since mahirapan tayong kuha yung continuity, yung wire, papunta sa kanyang ignition switch, ang gawin natin guys ay hanapin natin yung blue-black na wire at babalatan natin siya. So, ang gamitin natin is valve tester. Kukuha tayo ng positive supply na galing sa kanyang blue-black. So, yan, magabala tayo guys ha. So, pagkatapos dyan is pwede natin siyang balutin. Yan, binalatan natin na wire. Kasi sa kanyang sakit guys is medyo mahirapan tayong makakuha ng supply, no? Kasi napakakitid po ng contact ng kanyang sakit sa kanyang ECU. So, ngayon gagawin tayo ng valve tester. Kasi kukunin natin ang positive input o output accessory ng kanyang ignition switch.
So check mo natin kung meron bang laman gamit ang ating bulb tester sa kanyang battery. So yun guys, umilaw na ating test light bulb. So ngayon i-check natin sa kanyang socket kung iilaw ba ang ating socket sa blue black na wire na yan. Medyo malikot po ang ating camera kasi customer po ang humawak ng ating camera. So check natin. So yun guys, walang kalaman-laman. Ayaw umilaw ng ating wire o yung blue black na wire na yan. Natin no. Yun no. Walang kailaw-ilaw guys. So possible may putol sa wire. It's either sa kanyang harness or sa kanyang susi nagkaroon ng problema. So, make sure kung sa susi ba o sa kanyang wire is try mo natin i-check ang kanyang susi guys. Kung meron bang output na lumalabas sa black at saka sa kanyang blue black. Kasi apat po ang wire ng kanyang susi. Dalawang kulay pula, isang black at isang blue black. So una natin i-check ang kanyang black na wire. Kasi yan po ay puro positive guys no. Kapag XRM125 ay puro po positive ang wire na lumalabas sa kanyang ignition switch. So check mo natin ang pula. Black muna ang ating unahin. So yun, umilaw ang black, ibig sabihin goods ang kanyang supply since umilaw din ang ating dashboard. Ibig sabihin may supply na mapasok sa ating electrical system. Next naman ay ang blue black. Sa blue black guys, yun walang ilaw na lumalabas oh. Yung tinuturo-turo ko yan po ay blue black na wire sa kanyang ignition switch na socket. Ibig sabihin may problema sa kanyang ignition switch guys. Either naputol yung linya or nagkaroon ng loose contact sa loob ng kanyang ignition switch, sa ilalim ng kanyang ignition switch. So, hirap pa naman makahanap ng original na ignition switch ng Hyundai XRM125. Ang kadalasang available lang is XRM110 at saka 125 na carb. So, yes guys, pwede naman yung gamitin. Kailangan lang i-convert ang mga wire sa ating ignition switch. So, try mo natin i-recta guys. Lagyan natin ng positive output accessory yung blue black na yan. Kung meron bang papasok na supply papunta sa ating socket ng ating ECU. So, yun, nakarekta na siya. No? Check natin kung meron bang supply ang ating blue black. So, yun guys, umilaw ng ating blue black. Ibig sabihin, goods na ang kanyang supply. Dito naman sa kanyang socket, ayun, meron na siyang supply guys. Oh. Kanina ayaw umilaw yan. Oh. So, nakita natin ang possible problema ng kanyang ignition system. Kung bakit ayaw gumana o lumabas ang kuryente sa kanyang tension wire. So, tinanggal ko ang jumper na walang ilaw guys. Tinanggal ko ang jumper na yan sa kanyang socket. Ignition switch, ayaw umilaw. So, try natin ibalik kung ilaw ba. Para confirm talaga na ito lang ang problema kung bakit ayaw umandar ang kanyang motor o nawala bigla ang kanyang kuryente habang nasa biyahe. So, ang customer lang po ang nagdi-DIY no, sa pag-troubleshoot since sinayawan siya ng mga ibang shop. At dito sa ating shop, nag-try kung kaya ba nating resolbahin ang problema ng kanyang motor. Since umilaw ng wire na yan guys, yung blue black na wire na yan, ibig sabihin may supply na sa ating ECU at possible tutunog na ang pump sa ating tangke. Pakinggan natin. Tingog ba? Palikot mo? Yung pump, di ba? Saan? So yun guys, tumunog na ang pump. Ibig sabihin may tendency na lalabas din ang kuryente sa ating tension wire. So malapit na tayo sa katotohanan guys na mapaandar natin ang motor ni Bossing na walang gagastusin na pesa. Amazing! Napakamahal pa naman ng ECU ng XRM125 FI na sa mga 3K plus. Okay. So yun, may kuryente na guys. At the same time, tumunog na rin ang pump ng kanyang tangke. So maaari na natin mapaandar ang kanyang motor. So ibalik natin ang kanyang spark plug cap. At try na natin i-push start. Andar boy. Start. Ayun. Aisas. Andar. Patindo pa. Sabay pampa. Yun, mandar na kanyang motor. Tambahan yun. Napakabuhi na sa atin guys kasi nasolve natin ang motor ni Bossing na walang pesa na nabibili o nagagastos si Bossing. Wire lang nakakatla. Yun. So, tanggalin natin ang wire na yan kung hindi ba titirik ang kanyang motor. So yun, tumirik siya guys. So nandyan na talaga ang problema sa kanyang susi. No? Walang positive
output accessory papunta sa kanyang ECU. Try natin ibalik uli ang kanyang jumper guys. At pandarin natin uli. So, to make sure na nandito lang talaga problema sa motor bossing kung bakit hindi mapaandar-andar nung nag-DIY si bossing sa kanyang motor. So, itong motor bossing guys ay nakabacklash na nung dinala sa ating shop kasi nga is tinry lang nilang tinuboshoot kung kaya ba nilang maresolba o kaya nilang ilagay, isalpak yung ECU na hiniram nila. Kasi kapag ECU ang problema, so at least may idea na si bossing kung ECU talaga kasi nanghiram sila ng ECU. So, at least hindi sila makagasto sa mekaniko. Ang sa kanila lang is bibili na lang sila ng ECU. Pero hindi pa rin nila paandar. So, yun na lang na-check natin ang problema sa motor ni bossing. Yung positive output accessory papunta sa kanyang ECU. So, yun ang gagawin natin guys ay tanggalin natin ang kanyang ignition switch sa kanyang kalalagyan. So yun, natanggalin natin ang kanyang ignition switch. Dito na natin malalaman kung anong problema. Either naputol o nagkaroon ng lost contact sa loob ng kanyang ignition switch. Ayan guys, bumugan ang kaputol na wire. Ibig sabihin, natanggal siya sa kanyang kalalagyan. Kung saan ito nakalocate at nakahinang. So possible yung kulay pula na yan. Kasi po, ang ignition switch ng Honda XR125 FI ay may 4 na wire. Lahat po yan is puro positive accessory. Yung kulay black is yung sa nagsusupply sa ating electrical system. Yung kulay blue black naman is nagsusupply sa ating pump, starter, at the same time sa kanyang ECU. So, tatlo po ang connection na binibigyan ng supply ng ating blue black na wire. Kaya pagkawala ng blue black na wire is nabalda o nawala ang supply ng kanyang electrical system, ignition system pala, sa kanyang push start, sa kanyang pump, at ang kanyang ignition coil. It means, nakakontrol po sa lahat ng kanyang ECU kung bakit ayaw gumana ang kanyang electric start, tumunog ang kanyang pump, at nawalang kuryente sa kanyang ignition switch. So, syempre, shoutout mga sa lahat na napa-shoutout dyan sa baba. Before natin makalimutan, mga solid subscribers natin at laging nanonood sa mga videos natin na upload. At syempre sa ating mga Facebook followers. So, ang gawin natin guys is balatan natin ang kanyang kulay pula na wire at ihinang na natin siya. Okay. Yun. So, at least si bossing guys ay nakatipid, no? So, since itong motor niya is kinanbas na sa ibang shop at inayawan siya, so at least hindi siya nakagasto sa ibang shop. Baka kasi sa ibang shop is babaklasin ang lahat tapos papalitan ng iba't ibang pisa. Ang resulta hindi pa rin resolba kasi is nasa wire lang pala ang problema sa motor ni bossing. So ako naman sinabi ko kay bossing na hindi ko ma-assure na makukuha ang problema ng yung motor, pero try ko lang aking best i-troubleshoot kung kaya nating paganahin at pandarin yung motor. So buti na lang nakita natin agad ang problema sa motor ni bossing guys. At nasolba. At the same time is hindi pa nakagasto si bossing ng malaki. Libor lang kanya mabayaran kasi wala naman tayong pisa na pinalitan sa kanyang motor. Wire lang ang nakita natin potential na dahilan o suspect kung bakit nagkaroon ng problema o biglang nawala ang kurente ng kanyang ignition coil. So yon. Kasi nung unang dala ni bossing, interview ko muna siya kung anong nangyari sa kanyang motor. Sabi niya is, habang nasa biyahe daw, is bigla na lang daw tumirik ang kanyang motor. Tapos, sinagulin sa ibang shop, so inayawan siya, baka is ECU lang daw yan, so wala silang ECU na available. So, silang nag-DIY, nanghiram ng ECU, sinalpak, ayaw pa rin umandar. So, sa ignition switch ng ating Honda XR125 FI guys, may dalawa siyang kulay na pula, isang black at isang blue black. Yung kulay na pula na yan is nagsusupply yan sa ating black na wire. Yung kulay pula naman na isang wire is nagsusupply naman siya sa blue black. So it means na ang 4 na wire na yan is puro positive output. Okay. So kapag isa sa naman nabalda yan guys, hindi aandar ang ating motor. Kung yung isa naman ang nabalda yung sa ating dashboard, siguro andar siya pero walang display dashboard, walang supply sa electrical system. Ang motor lang is gagana lang siya. Pero ang nawala is yung supply sa pump at the same time sa kanyang ECU at sa kanyang push start. So, goods naman ang connection niya guys. About isa na meron naman continuity at naka-on nating susi. Ibig sabihin, pwede na natin ibalik ang kanyang ignition switch sa kanyang motor para mapaandar natin at makita natin ang pinali sa ating tinrabaho. So, yan. Okay. Goods na ang connection niya guys. Ayos.
So, siguro possible is masaya na si bossing, no? Kasi nga is wala siyang nagagastos sa kanyang motor. The same time, nakatipid pa siya sa oras. Wow! So, ibalik natin ang kanyang ignition switch. Let's go. A few minutes later. So, ito na guys, nakabit na natin ang kanyang ignition switch. Hindi mo natin napakita kung paano natin tinanggal at pinaklas o ibinalik. Ang importante is, nahinang natin ang kanyang contact na putol. Meron na tayong upload dyan kung paano magpalit ng ignition switch. Pareho lang po ang FI at saka carb. Ang paraan kung paano palitan at saka tanggalin. So, kabit na natin ang kanyang sakit. So, yan, nakabit na natin. So, yan guys, ibigay natin sa kanyang kalalagyan. Kasi kanina is na wala yan sa kalalagyan niya guys. Parang binunot sa lalim ng kanyang headlight cowling. So, on natin ang kanyang ignition switch guys. At try na natin i-push start. Yang nagkwarta agad. Patayin natin at try natin paanda rin ulit kung one click ba. Stuck. Hindi yun, no? Yan lang guys, no? At least, nagkalaman naman ko sakaling yung motor ay extended kalang 25 o RS125 may maka-experience ng ganitong senaryo. Maraming salamat at siyempre, see you sa aking next video. Ride safe, God bless. Shout out sa aking customer at napakasipag na mekaniko. Ayos.